Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng verse of the day from James chapter 1 verse 7 and 8. Sabi dito sa verse 7, "For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord." Verse 8, "He is a double-minded man, unstable in all his ways." Salamat sa salita ng Panginoon. Sa dalawang talatang ito, pinapakita nangyayari kung ang tao ay laging nagdadalawang isip sa verse 7. Kaya nabanggit doon yung salitang, "For that person must not suppose that." Na ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na natatanggap ng anuman ng mga bagay mula sa Panginoon. Dahil pinapakita ni Santiago rito yung pagiging unstable ng taong ito. Kaya pagdating doon sa verse 8 na sinunod niya Santiago, sabi doon, siya ay isang taong nagdadalawang isip. Di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. He is double-minded, unstable in all his ways. Kaya hindi ang magduda o mag-alinlangan. Kaya doubt is at the root of double-mindedness. Dahil nahati ang kanyang pag-iisip na nakakaapekto sa kanyang puso upang hindi maghali ang kapayapaan sa taong ito. Kaya masasabing hindi makakabuti. Kaya kung hihingi ka sa Panginoon, manampalataya ka sa halip na magdalawang isip. Sabi nga doon sa verse 6, "Ngunit tumingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin." So ganito yung nangyayari sa taong nagdadalawang isip. Kaya sabi doon sa ating talata, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Kaya sa halip na maging ganito ang iyong ginagawa at nangyayari sa iyo, double-minded, focus on God's promises. Focus to His Word, sa kanyang salita na siyang paniwalaan mo. Hindi ang direksyon na papalayo sa Diyos. At kung ganito ang nangyayari sa iyo, humingi ka ng tawad sa Diyos at simulan mong manampalataya sa Kanya. Kaya niyang gawin sa iyo na ikaw ay hindi ang magduda, hindi ang magkaroon ng ganitong pag-iisip na double-minded kung itutuon mo kay Kristo ang buhay mo. Ito ang buhay na ikaw ay lumalakad ayon sa layunin ng Panginoon. Na ang iyong mga lakad, ang iyong mga mata ay nakatuon sa daan ng Panginoon. Hindi kung saan nakatingin, means out of direction to God. Kaya madaling magupo ng mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi matatag, kaya kailangan natin si Kristo na siyang katatagan ng ating pananampalataya. Kristiyano, na dapat tularan. Kaya tumingin ka kay Kristo na may pananampalataya at hindi nagdadalawang isip. Nawa po meron tayong natutunan sa ating verse of the day from James chapter 1 verse 7 and 8. Pagpalain tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita.